This podcast supported by some fellow students from Bawang Technical Integrated High School that have the same level as me. Before I introduce myself, I would like to say the purpose of this podcast entitled KKK, that stand for Kalidad ang Kailangan Ko. It is known to motivate and to share some experience that a student like me face every day. So I am Heart Crystal G. Maramat, your everyday chika host. On this episode, I am joined by Miss Reynalyn Ambat, 17 years old, YUM student from Batangas. So Reynalyn, kamusta ang buhay estudyante? Sobrang hirap po. Paano mahirap ba? Kasi po araw-araw po sobrang daming gawain. Dahil senior... Dahil po senior high school. Naninibago ka ba? Dahil grade 11 na. Opo. Kasi dati po hindi po kagaya ngayon na sobra laging tambak ng gawain. Dati po may arawan po ng pagbibigay ng gawain. Oo, tapos kinabukasan agad ang bigay ng activity. So, kamusta ang buhay? Buhay mo? Okay naman po. May explain mo ba? Yung family mo ba? Paka-explain. Anong buhay nyo? Ganyan. Minsan magulo, minsan masaya. Siguro nakadepende din naman yun sa mood nyo ng family. And yung base sa nakwento mo sa amin noon na ikaw lang ang nakaabot ng senior high. So ano gang feeling? Anong feeling nun? At saka yung anong feeling na napapag-iwanan yung mga yung mga kapatid mo, and also anong reason kung bakit ikaw na lang yung nakatungtong ng senior high school? Masaya po ako nung nakatungtong ako ng senior high school kasi nakakalungkot po kasi ako lang po yung nakaabot tsaka yung mga kapatid ko po ay hindi. So, po yung isang tanong. So anong reason? Bakit? Mahirap po kasi yung buhay namin. Si Papa lang po yung nagtatrabaho. Minsan lang din po magbigay si Papa kasi nagkakasakit rin po siya. Hindi rin po namin kasama si Papa kasi malayo po at nasa Cavite. Oh. Then, yung mama mo is? Si Mama po ay sa bahay lang, sideline lang po sa mga kamag-anak. And then, tinutulungan mo siya kapag walang pasok. Ang ganda naman yung ganun. Yun. So, ano yung mga, reason mo para ipagpatuloy yung pagpasok mo ganyan? Ano yung nag-i-inspire sa'yo? Ang nag-inspired po sa akin is para sa, pag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, matutulungan ko po si Mama at Papa, yung maiahon ko po sila sa hirap. Bukod doon, ano pang masasabi mo? Yung mga napapanood ko po sa TV, tsaka po yung mga panghihila sa akin ng mga kamag-anak ko pababa. Ayun po yung ginagawa kong inspirasyon. Anong gusto mong ipakita sa kanila? Na hindi po porket mahirap kami is hindi na po ako makakapagtapos sa pag-aaral. So, gusto mong ipakita sa kanila na magiging successful ka someday? Opo. So, base nga sa sinabi mo na tinutulungan mo yung mama mo and also working student ka if walang pasok, paano mo na ma-manage yung time mo ng oras ng aral at oras ng trabaho? Minsan po hindi na ako nakapag-aaral sa school na lang po. Dahil po masyado po maraming gawain. Minsan po nagliligalig na si Lola sa dami po ng gawain sa bahay. Paano mo na ma-manage yung ganong setup? Sobrang hirap po kailangan ko po munang gawin yung mga gawain sa bahay. Kasi pag di ko po yung ginawa, panigurado mamumura lang ako sa bahay. Ibig sabihin nun, may possibility na araw-araw kang puyat kasi sabi mo nga, mahirap ang pag-aaral, mahirap yung mga subjects ngayon, yung mga ginagawa. So, ibig sabihin, puyat ka araw-araw ka gagawa ng mga assignment, activity, tapos magtatrabaho ka pa, ganyan. Opo, lagi pong ang tulog ko ay mga nasa 12, 1, ganun. Hindi ba yun nakaka-apekto pag nag-aaral ka, ganyan? Like, kunwari, may exam kinabukasan, kulang ka sa tulog, ganyan. Nakaka-apekto po kasi minsan po hindi na ako nakapag-aral para sa subject na para kinabukasan. Kasi po, 12 po is, ang gagawin ko po ay maghuhugas sa mga pinagamitan sa pagtitinda ni Mama. Tapos po mag-aayos pa sa bago po magsipol. Di may mga possibility na napasok ka ng walang almusal, hindi nakapagawa ng assignment.
So, Opo, araw-araw naman po yun na pumapasok ako na hindi nadaan sa dito lang po ako nakakain sa school. Tapos yung sa assignment po, minsan po nagagawa sa bahay. Minsan kapag sobrang dami po talagang gawain at hindi na kaya sa bahay, sa school na lang po. yung pagpasok ng oras natin, nakaka-apekto ba yun sa'yo? Na tanghali ang pasok, 12 o'clock ang pasok. Hindi naman po, mas ayos po sa akin yung ganun setup. So, ang advocacy namin ay quality education. So, kailangan muna nating malaman ano ba yung dapat nasa quality education. Ito ay mga learning environment, educational content, eliminating discrimination in education, inclusive education, monitoring and evaluation, parent and community engagement, and qualified teachers. So, magsimula tayo sa learning environment. Tulad nga nung nasabi mo, may mga kapatid ka na hindi tumigil na sa pag-aaral. So, napapaisip ka rin ba na, ay, titigil na rin ako kasi yung mga kapatid ko hindi na rin nag-aaral eh. Hindi po. Kasi po, kung titigil ako, sino po yung mag-aahon kay na mama sa hirap? Sino po yung tutulong kay na mama? Tsaka sino po yung tutulong sa mga kapatid ko? Kahit po yung mga panganay ko po kapatid na lalaki, hindi po nagtatrabaho. So, gusto mong magkameron ka ng trabaho, ganyan. So, the second one is educational content. Yung mga subjects na, may mga subjects ka bang nahihirapan ka? Meron po. Paano mo na-handle yun? Ano po, yung nahingi po ako ng tulong sa mga kaklas ko. Ito naman, eliminating discrimination in education. May mga times ba na nagkakameron ka ng discrimination or nabubuli ka, ganyan? Hindi po ako nabubuli, pero po yung naano lang po ako, nahiya lang po ako sa mga kaklase ko, sa mga academic. Kasi po, minsan po, ang tataas ng marka nila yung aking po bagsak. No. Siguro, kailangan mo lang ng aral, ganyan. May mga, siguro, dapat maglalaan ka lang ng time sa pag-aaral, ganyan, para masabayan mo sila. Hindi mo naman pwedeng isipin na, ay, matataas yung marka nila, tapos ako ganito lang. Hindi, dapat motivate ka. Ang tataas ng marka nila, gusto ko ganun din ako, dapat ganyan. So, and parents and community engagement. Yung parents mo, supportado talaga sa pag-aaral mo. Opo. And the last one is qualified teachers. Yung mga teachers mo now, kamusta yung mga tinuturo nila? Kamusta yung mga subjects, activities na pinapagawa? Ayos naman po. Nahirapan lang po kapag tambak po talaga yung gawain. Sabay-sabay po yung pagpapagawa. Yeah, tama ko yan. So, anong masasabi mo sa mga estudyante na pinili na lang magtrabaho kaysa mag-aral or tapusin ang pag-aaral? Ang masasabi ko po ay okay naman po yung magtrabaho kasi makakatulong ka na po agad. Pero po yung trabaho po kasi pwede po yung biglang mawala na lang sa'yo. Yung pag-aaral po kasi, kapag nakapag-aral ka, pwede ka pa po maghanap ng trabaho ng mabilisan lang. Yung may makakakuha agad sa'yo kasi swak ka dun sa anong yon. Tapos po, yung hindi po porket tumili ka sa pag-aaral is mag-aano ka na lang po doon sa trabaho. Pwede ka pong bumalik at saka para mag-aral po ulit para kahit mawalan ka ng trabaho, pwede ka ulit mag-apply sa iba. And tulad ng sayo na kaya mong i-balance yung pag-aaral and yung trabaho, 'di ba? So, napakaganda namang inspiration na yan. So, sana ay ma-inspire sila sa iyong kwento and sana ay mabalance nila yung tamang pag-aaral and yung tamang pagtatrabaho. Sana maayos nila yon and sana madami pang kagaya mo na namomotivate na even if madaming struggles ay namomotivate pa rin na mag-aral and magtapos ng pag-aaral. For our first episode, thank you so much for Miss Reynalyn at sa mga bumubuo ng website na to. This episode entitled Educational Life of Reynalyn Ambat.